Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, para ipahayag sa buong mundo at sa buong sangkatauhan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at ang Espiritu Santo ay ang siyang nag-iisang Diyos na amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Ang katawan ni Jesus ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo, templo ng Espiritu Santo. At mga aral at salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. Si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi rin ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, marami ang mga tao ang hindi nakakaunawa na ang Panginoon ay narito na. At pinarurusahan na ng Panginoon ang ating mundo dahil puno na to ng kasalanan. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at kinalaban nila ang Espiritu Santo. Maraming mga tao ang nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo. At ngayon, narito na tayo sa huling panahon, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. At sa araw na to, ang topic ko ay Gospel of God, Bansang Amerika, kinakarma na. Sinabi ni Jesus na suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig ng Diyos. Honestly, ang bansang Amerika ay ang bansa na siyang pinakademonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Naging ugali ng Amerika ang maghasik ng kaguluhan dito sa mundo dahil ang Amerika ang siyang naghihikayat sa mga bawat nasyon na magkaroon ng gera, na paglaban-labanin ng mga bawat nasyon. Honestly, ang bansang Amerika ay lulupigin niya ng Espiritu Santo. Dahil maraming kasalanan na ginagawa ang Amerika sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ang pinakamakapangyarihang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang lumikha ng mga nakikita natin dito sa mundo, na siya rin lumikha sa ating mga tao. At ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Pero maraming mga tao ang nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Honestly, ang bansang Amerika ay nagmamataas sa Espiritu Santo at ang kanilang iniidolo na kanilang Panginoon ay ang kanilang dolyar. Sinabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Sa likod ng pera ng Amerika, nasasaad dyan, in God we trust. So, ang tinataas ng Amerika na kanilang Panginoon ay ang kanilang dolyar. So, sinubok ng Amerika ang Espiritu Santo. At ngayon, napuno na ng galit ang Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan na may lalang ng langit at lupa. At ang bansang Amerika ngayon ay pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Kinakarma na ang bansang Amerika dahil sagad na yung kasamaan ng bansang Amerika na ginagawa dito sa mundo. Honestly, ang bansang Amerika ang magaling na bansa noon na magaling manakop sa mga bawat bansa na naghahasik ng kaluguluhan sa bawat bansa na sumisira din sa inang kalikasan. Gawa ng gera, maraming mga buhay ng tao ang nasayang, yung espiritu ng tao ang nasayang dahil marami ring mga inosenteng tao ang naghihirap gawa ng gera. Honestly, ang bansang Amerika ang siyang
ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na pinakademonyong bansa na lumalapastangan sa Kanya, na nagmamataas at nagmamayabang sa Kanya. Sinakop ng Amerika ang karamihang bansa dito sa ating mundo noong panahon pa ng imperialismo, na uso pa ang imperialismo. And then, ugali ng Amerika ang manlinlang ng mga bawat nasyon, bawat leader sa ibang nasyon, at ugali rin ng Amerika ang manghimasok sa politika ng ibang nasyon. Pakialamero, diktador, at user yung bansang Amerika. Ang puso ng leaders ng Amerika ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan. Honestly, ang bansang Pilipinas, hindi Pilipinas ang pangalan niyan, kundi Maharlika ang totoong pangalan niyan, bago pa man dumating ang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At bago pa man tayo sinakop ng mga Espanyol, naging tanyag ang ating bansa nung unang panahon na naging sentrong pangkalakala na pandaigdigan. Ang bansang Maharlika ay ang lupang hinirang ng banal na spirito na sinakop ng mga Amerikano, inalipin ng mga Amerikano, winasak ng mga Amerikano noong World War II. At ngayon, sa panahon nating kasalukuyan, gusto ng Amerika na gamitin na naman yung ating bansa para makipaglaban sa ibang nasyon, sa China, para papaghirapin na naman lalo ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Ang Amerika ang pinakademonyong bansa na siyang pinarurusahan ngayon ng Espiritu Santo dahil demonyo yung bansa na yan. Honestly, bago matapos tong 2024, lulubog ang Amerika, ibababa ng Espiritu Santo ang Amerika, dudurugin ng Espiritu Santo ang Amerika. Ang Amerika, siya pa rin namumuno para yung tungkol sa abortion maging legal sa kanilang bansa. Honestly, ang abortion, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yung mga inosenteng buhay sa sinapupunan ng babae, kapag tinanggal mo yan, ang una mong winalangya ay ang Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ng mga tao. Bawat kaluluwa, bawat inosenteng sumisibol pa lang na buhay sa sinapupunan ng isang babae, kapag kinitil mo yan, may kasalanan ka sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na lumikha ang buhay nating mga tao. At ang Amerika nagmamataas din at nagmamayabang patungkol sa mga LGBT. Sinusuportahan nila ang mga LGBT, yung may celebration pa sila ng gay pride or month pride ng mga bakla at tomboy. Pero hindi naunawa ng mga tao na ang kanilang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, ang mga bakla at tomboy, wala kayong ipagmamalaki sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Honestly, ang mga bakla at tomboy ay mga nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na sinisira nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduan at kalaswaan. Honestly, bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, at lalaki at babae lang ang dalawang kasarian na nilikha ng Espiritu Santo. Walang bakla at tomboy. Ang mga bakla at tomboy, nagpaampo ng mga yan sa demonyong si Satanas. Kaya ang puso ng mga yan ay naglalakbay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Hindi kayang linlangin ng sino mang tao dito sa mundo ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay ng bunsang katauhan, niyang siyang Diyos na lumikha ng langit at lupa.
ay siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao. Honestly, ang bansang Amerika ay kinakarma na, pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Nagpapadala ang Espiritu Santo ng mga tornadoes, ng mga storm para magkaroon ng baha dyan sa bansa nila. Darating ang panahon, dahil yung tubig nila, yung bansa nila, yung lupa nila mabababad sa tubig, magkakaroon din yun ng mga landslide, magkakaroon ng mga insekto sa bansa na yan. At yung mga wildfires na nagaganap ngayon sa Amerika is nagmula yan sa Espiritu Santo. Dahil galit ng Espiritu Santo. Honestly, ang Espiritu Santo ang lumikha sa ating mundo at siya rin nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ay siyang makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Sa sobrang init na ngayon ng panahon, yung sikat ng araw, talagang kaya niyang yung mga damo na tuyo, kaya niyang gumawa ng sariling apoy. Ang Espiritu Santo nang nilikha tayo, ginamit lang niya yung kanyang salita. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, pero kinakalaban ng mga tao. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Hindi si Jesus ang babalik para maghukom sa kaluluwa ng bawat tao, kundi ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa katawan nating mga tao. Dalang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng ating buhay at hindi si Jesus. Si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na binigyan ng Espiritu Santo ng otoridad na magsalita patungkol sa Kanya, ang misyon ko ay magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. At para ipakilala at ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng bawat tao. Ang Holy Spirit ang may kontrol sa buhay natin at kung anong nagaganap dito sa mundo. Si Satanas ay yung demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ay ang siyang Diyos ng mga kampo ng kadiliman tulad ng mga American leaders. Ang mga American leaders, Roman Catholic leaders, honestly, hindi sila nasa panig ni Jesus. Nasa panig silang demonyong si Satanas. Honestly, kaya tayo namuhay sa kadiliman ng ating bansa na siyang lupang hinirang ng Diyos ng banal na spirito ay gawang nalinlang ang ating mga ninuno ng mga bulaang propeta ng relihiyong Romano-Katoliko at sinakop tayo ng mga Amerikano. Honestly, ang Amerika ang pinakabis na nasyon dito sa buong mundo, na siyang ngayong dumaranas ng mga kalamidad, ng mga storm, yung mga wildfire, mga baha sa kanilang bansa, at maraming mga tao ang ngayon ay napupuno na ng agam-agam sa kanilang puso't isipan dahil yung kanilang mga ipinundar ay nawawala na parang bula, nawawasak. Dahil nga galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, naging kaisa ng demonyong si Satanas. Ang misyon ko ay hikayatin ang bawat tao na magsisi na. At dahil nga sa pakikialam ng Amerika sa politika ng ibang bansa, nagkagulo ang mga bawat nasyon din, katulad ng Ukraine at Russia. Dating maayos na bansa, walang gulo, nagkaroon ng sigalot gawa ng pang-uudyok ng Amerika. Kaya ang American, honestly, namumuro yan sa galit ng Espiritu Santo. Ngayon ang Amerika ang siyang nag-uudyok sa leader ng ating bansa, kay Bongbong Marcos, para makipaggera naman sa China. So pag nakipaggera ang mga tao sa ating bansa sa China, maglalaban-laban ang mga tao at magkakawatak-watak. So yung bawat katawan at siyang templo ng Espiritu Santo,
Hindi yan mabubuo na isang pamilya sa spirito kung ang mga tao ay maglalaban-laban. Gawa ng posisyon, gawa ng pag-aangkin ng lupa ng may lupa. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos yung huwag kang magnanakaw. Huwag mong aariin ang hindi mo pag-aari. Honestly, yung ating bansa, sinakop ng mga Amerikano at inangkin ng Amerikano nung tayo masakop ng mga Amerikano. Tapos ginawa tayong allies ng Amerika, tapos ginamit ang ating bansa ng mga Amerikano ng World War II na siyang dinurog noong World War II. Ngayon, ginagamit ulit ng Amerika ang ating bansa para palabanin sa bansa na kanyang kinagagalitan. Honestly, yung nagaganap din sa China, yung mga pagbaha, parusa din yan ng Espiritu Santo. Dahil inaangkin ng China ang lupa na hindi niya pag-aari. Honestly, yung mga bansa na magnanakaw ngayon ng lupa na hindi naman nila pag-aari ay kakarmahin yan. Parurusahan yan ng Espiritu Santo. Ang ating bansa ang siyang lupang hinirang ng Diyos. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan at ng ebanghelyo sa buong mundo. Ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang kataas-taasang Diyos na makapangyarihan, ang may gawa ng langit at lupa, ay ang siyang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan, na siyang kinakalaban ng mga demonyong leaders dito sa mundo. Honestly, si Tatay Digong, kahit hilahin mo yung pangalan yan pababa, ibaba mo yan, sirain mo yan, gawan mo yan ng mga kawalangyaan para wasakin mo yung pangalan yan, hindi mo yun kayang mawasak. Dahil si Tatay Digong ay isa rin sa spiritual warrior na pinili ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Naglalakbay siya sa spirito at katotohanan. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong ay mga Amerikano din. Dahil galit si Tatay Digong sa mga Amerikano dahil mga ipokrito nga ang mga Amerikano na pakialamero sa politika ng may politika ng ibang bansa. At ugali ng Amerika ang mandikta at feeling ng Amerika sila yung pinakahari dito sa mundo. Kaya minumura din ni Tatay Digong ang mga Amerikano dahil mga ipokrito ang mga Amerikano. Sinakop nila ang ating bansa at feeling ng Amerika, akala nila tayo mga aso na susunod lang sa kanila. Kaya si Tatay Digong, hindi yan magbabow down sa Amerika. Ngayon, ng Amerika, the more kang gumagawa ng katarantaduhan sa mga chosen ng Holy Spirit, the more ang Amerika makakaranas ng parusa. Tatanggap ng parusa ang Amerika sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang magbibigay ng parusa sa mga taong lumalapastangan sa kanyang mga pinili na tao, na kanyang mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Si Tatay Digong, honestly, ay isa sa spiritual warrior na ipinahayag ko dito sa aklat na to, na siyang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo. At naririto yung pangalan ni Tatay Digong para patotoo ipakita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo. At kung ang tao ay hindi magsisisi, hindi sila magre-repent at hindi sila magbabalik loob sa Espiritu Santo, mananatiling matigas ang kanilang puso, mayabang, tampalasan at hudas sa Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Hindi nyo makakamtan ang totoong kalayaan, kapayapaan, kasiyahan sa puso nyo. Hindi magiging malaya ang kaluluwa nyo dahil magiging alipin pa rin kayo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang mga taong tumatalikod sa Espiritu Santo ay silang mapapahamak. Pero yung mga taong nagpapakumbaba at naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, sila yung tatanggap ng totoong kalayaan, kapayapaan, at suporta ng Holy Spirit. Tutulungan sila ng Holy Spirit. Sinabi nga ni Jesus,
There is power once the Holy Spirit comes upon you. Sinabi ni Jesus, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. Ang mga Amerikano, hindi yan humihingi ng tulong sa Holy Spirit. Dahil hindi naman kilala ng mga Amerikano ang Holy Spirit ang siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. Dahil ang sinasamba ng mga Amerikano yung kanilang dolyar. Hindi ka maliligtas ng dolyar mo. Dahil ang dolyar, ginawa lang yan ng kamay ng tao. Pero yung ating kaluluwa, espiritu yan, na pinagkaloob mismo ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin, na siyang parati nating kasama. Ang Holy Spirit, hindi mo kayang linlangin yan. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na nakikinig sa kanyang mga salita. At kilala rin ng Espiritu Santo kung sino yung mga demonyo na Judas na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, si Tatay Digong ay isa sa spiritual warrior ng Holy Spirit. Kaya hindi mo yun kayang wasakin. Kahit pagtulong-tulungan pa ng Roman Catholic leaders, ng mga dilawan, ng Amerika, hindi nyo kayang wasakin si Tatay Digong dahil si Tatay Digong is one of the chosen one ng Holy Spirit. Hindi nyo kayang ibaba siya dahil ang Holy Spirit ay nananahan din sa katawan ni Tatay Digong ang siyang nagpoprotekta kay Tatay Digong. Kaya yung mga tao na sarado pa rin ang utak, tulad ng mga dilawan, sina Leila de Lima, humihingi ng tulong sa Amerika, humihingi ng tulong sa ICC para kasunod si Tatay Digong, mga pinutukan kayong lahat ng lintik. Ikaw, Leila de Lima, hindi mo kayang lukuhin ang Espiritu Santo na siyang may pag-aari din ng buhay mo. Kung kani-kanino ka rin kumabit na puta kang babae ka, Makati ang ari mo. Yung nangalunya ka, nakiapid ka kung kani-kaninong lalaki. Yung driver mo, na pamilyadong tao, nilandi mong Makati kang ari. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Holy Spirit, ang may pag-aari ng buhay natin, ay narito na dahil siya yung may hawak ng buhay natin, ay ang siyang Diyos na makapangyarihan. At ako bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, nagiging prangka ako at matapang ang dila ko, diretsa, ay dahil sa ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin. Tagapagsalita lang niya ako. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na kung gusto nyong patawarin kayo ng Espiritu Santo, kailangan nyo nang magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama para maligtas ang kaluluwa nyo na huwag mapunta sa impyerno. Sinabi nga ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ay malaligtas, kundi yun lang nagsasagawa ng mga kautusan ng Diyos Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo ay ang banal na Espiritu, ay ang banal na Ama, ay ang banal na nasa langit. Na siyang Amang espiritual na nasa langit, na siyang nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Mesiya. At dahil kay Jesus, tinanggap ko ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na siya lang ang dapat kilalanin na Amang espiritual at nag-iisang Diyos na dapat sambahin, purihin at paglingkuran ng bawat tao. Ang sino mang tao na hindi nila tatanggapin ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos Ama, Amang espiritual ng kanilang kaluluwa, mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Dahil hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay maliligtas. Dahil ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Honestly, sinabi ni Jesus na kung ano mang hilingin mo sa aking Ama ay pagkakaloob niya. Honestly, hiniling ko rin sa Holy Spirit na ingatan niya si Tatay Digong. Dahil alam ko kung sino yung mga kalaban ni Tatay Digong ay ang mga Roman Catholic leaders, American leaders at yung mga dilawan ay silang mga kampo ng kadiliman. Anis lang labanan naman dito sa mundo, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman na siyang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Dahil ako ay isang
sinugo rin lang ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ipinakita sa akin ng Espiritu Santo kung sino yung mga tupa niya. Si Tatay Digo nga isa sa tupa niya. Ang Amerika, ang Roman Catholic leaders, ang mga dilawan, mga kampon kayo ng kadiliman. Yan si Bongbong Marcos ay isa ring inutil, walang common sense, na nasa panig din ng mga dilawan, ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders. Honestly, narito tayo sa huling panahon. Huwag niyong susubukin ang Espiritu Santo. Dahil iba kapag nagalit ang Espiritu Santo. Kaya niyang wasakin ang mundo. Nilikha niyang mundo pero kaya ding wasakin ng Espiritu Santo ang mundo. Dahil siya yung lumikha noon. Siyang lumikha ng lahat ng nakikita natin dito sa mundo. Walang imposible sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, honestly, sa mga pinagdaanan ko sa buhay, maraming mga pinagdaanan ako sa buhay na nalampasan ko. At nang tinanggap ko ang Holy Spirit, doon ko naunawaan na lahat pala ng trials na yun sa buhay ko, kasama ko siya. Siya yung tumutulong sa akin. Kaya ako nagiging prangka at matapang ang bunganga ko. Minumura ko yung mga ulupong, yung mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ay dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kung inaakala nyo na ang Diyos ay hindi marunong magalit ang Espiritu Santo. Nilulupig nga niya ang mga taong walang hiya na kumakalabat lumalapastangan sa kanya So ngayon, sa mundo natin ginagalawan, dahil nga naging mapagmataas at mayabang ang Amerika sa Espiritu Santo, at yung mga bakla at tomboy naging mapagmataas din sa Espiritu Santo, honestly bilang ng mga araw nyo, talang may hawak ng buhay ng bawat tao ay ang Espiritu Santo. Walang sino mang taong makakapanlin lang sa Espiritu Santo. Kaya yung sina Vice Ganda, yung sina Aiza Sigera, sina Jake Cyrus, mga leche kayong lahat. Hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo kung hindi kayo magsisisi at magpapakatotoo sa sarili nyo. Natanggapin nyo kung anong totoong kasarian kayo meron nang nilikha kayo ng Espiritu Santo. Honestly, kapag kinalaban yung Espiritu Santo, yung kataas at kayabangan nyo sa Espiritu Santo hanggang dito lang yan sa lupa. Kayong mga bakla at tomboy, yung mga halakhak at ngiti nyo, yung mga ginagawa nyong kalaswaan at kababuyan na ginagawa nyo sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, magwawakas yan sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa inyo, yung kaluluwa. At ang kaluluwa natin ang siyang babalik sa Espiritu para humarap sa paghukom. At kayong mga bakla at tomboy, wala kayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Alam lahat ng Espiritu Santo kung anong pinaggagawa nyo dito sa mundo. Kahit yung bansang Amerika, hindi niya maitatago yung totoong kulay niya na pinaggagawa niya. Sinabi nga sa banal na kasulatan na ang tao ay huhusgahan base sa kanyang mga gawa at pananampalataya. Ako, ang sinasamba ko yung Espiritu Santo na nanasa yung katawan, na siyang tumawag sa akin para magsalita patungkol sa kanya at magpahayag ng ebanghelyo. Ipakilala na siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan na dapat lang purihin, sambahin at paglingkuran ng tao dito sa mundo. Pero yung mga tao na may idolo sa mga bulaang propeta o may idolo sa Amerika, yung mga umiidolo sa mga bakla tomboy, mga kampon lahat kayo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Hindi kayo mananalo sa Holy Spirit, lulupigin kayo ng Holy Spirit. Kaya yung kataas at kayabangan nyo, magwawakas yan. Dahil mas pumanig kayo sa demonyo si Satanas, kapag namatay na kayo, ang kaluluwa nyo, bubulusok yan sa impyerno. Hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Unless, dito sa lupa, at hanggat nananahan pa ang Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan nyo, nagsisi na kayo at nagbalik loob sa Kanya, patatawarin kayo ng Espiritu Santo. Pero kapag namatay na kayo, na hindi kayo nagsisi at hindi kayo nagbalik loob sa Espiritu Santo, yun yung malaki yung pagkakamali. Dahil kapag bumalik na ang kaluluwa nyo sa Espiritu Santo at humarap sa paghuhukom, sasabihin sa inyo ng Espiritu Santo, talagang-talaga hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan. Itatakwil kayo ng Espiritu Santo dahil naging kaisa kayo ng demonyong si Satanas
na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, more disaster ang darating pa sa bansang Amerika. Yang mga tornado na nagaganap na yan, mild pa yan. Marami pang darating. May mga insekto pa eh. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, marami pa. May mga maglalabas ang mga insekto sa lupa nyo, sa bansang Amerika. Na yung mga tao magigimbal, matatakot kasi na-curse na eh. Mako-curse yung bansa na yan. Parurusahan niya ng Holy Spirit. Kaya ang bansa na yan magugunaw. May mga lupa sa Amerika na magkakaroon ng landslide, mawawala yan sa mapa. Honestly. Maraming mga bansa mawawala rin sa mapa, tulad ng mga bansang gahaman ba, na magaling mga kam ng lupa ng may lupa. Yung lupa ninyo mababawasan yan. Gugunawin yan ng Espiritu Santo. Honestly, ang bansang Maharlika ay muling ipapanganak ang pangalang Maharlika. Dahil yung pangalan namang Pilipinas, nanggaling yan sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Yan yung katotohanan. Ako ang mission ko magpahayag ng katotohanan. At ipahayag ang Espiritu ang Santo, ang siyang Espiritu rin ng katotohanan, ay siya ring Espiritu ng katarungan. Hindi ang ICC ang maghuhukom. Hindi ang mga ICC leaders, hindi ang mga American leaders ang maghuhukom. Kundi mismo ang Espiritu Santo. At ako ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga ICC leaders, yung katawan nyo, templo rin yan ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay nyo yung Espiritu Santo. So, wala kayong panalo sa Espiritu Santo. Ako, kapag lumalaban sa mga taong tarantado, natutunan ko yung talata rin sa Bible, nasasaad doon na, fight your battles on your knees and you will always win. So ako, kapag alam kong tinatarantado ako ng mga tao, I pray to the Holy Spirit. I seek help to the Holy Spirit to protect me and teach the lesson the people who are doing blasphemy against Him and who hates me as well. Dahil honestly, hindi naman ako ang unang winawalang yan ng mga tao at kinagagalitan, kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa katawan ko na siyang kanilang unang winawalang hiya, dahil ang Espiritu Santo ang lumikha sa akin, ang siyang Diyos na makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ako, hindi ako natatakot sa sino mang tao dito sa mundo. Dahil alam ko ang presensya ng Espiritu Santo ay nasa panig ko. At ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas at nanghihikayat sa akin na huwag matakot dahil siya ay parati kong kasama at ako ay iingatan niya. Honestly, ang buhay naman nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Dahil nga ang Holy Spirit ay ang siyang Alpha at Omega. Siya yung may hawak ng buhay natin. Mapalad ka kung sa paglisan mo dito sa mundo, kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya. At kapatid ni Jesus sa Espiritu dahil naglakbay ka sa Espiritu at katotohanan. Kaawa-awa ka kung namuhay ka sa kasinungalingan at pagkukunwari at naging Judas ang puso mo katulad ng demonyong si Satanas. Na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil lulupigin ka ng Espiritu Santo. Honestly, ang bansang Amerika ay namumuro sa galit ng Espiritu Santo. Kinakarma na ang bansang Amerika pero hindi pa ito nakikita ng mga Amerikano. Ang Amerika patuloy pa rin nagmayabang na nanghihikayat sa ibang mga nasyon na makipaggera sa ibang bansa. Pero yung Holy Spirit, ginagawa na niya yung kanyang trabaho. Nagsesend na siya ng mga natural disaster sa bansang Amerika para lupigin yung bansang Amerika at tanggalin yung kataas at kayabangan ng bansang Amerika. Honestly, darating ang panahon, yung pera ng Amerika mawawalan niya ng value. At yung kataas at kayabangan ng Amerika, magwawakas yan. Dahil ang Holy Spirit, ang siyang Diyos na makapangyarihan, ang siyang maggaganti at maghuhukom para parusahan kung sino yung mga demonyo na lumalapastangan sa Kanya. Honestly, yung mga bakla, hindi nyo kayang talunin, kayong mga bakla tomboy, hindi nyo kayang talunin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Sa oras na
bawiin ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nyo, todas kayong lahat. At ang kaluluwa nyo ay maglalangoy sa impyerno. Ang Espiritu Santo mismo ang magtatapon sa kaluluwa nyo sa impyerno dahil kinalaban nyo siya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!